Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na po ang programang magbibigay sa inyo ng libreng payo. Payong legal na kailangan nating lahat. Ano po? Kaya naman po kung kayo po ay nandiyan lang, kumakain ho kayo ng inyong hapunan, samahan niyo po kami mula alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, at kasama natin ngayong gabi. Walang iba, Attorney PG Galang. Good evening. Ay, good evening, Mare. Good evening sa lahat ng mga nanonood sa amin ngayon sa Facebook at saka sa YouTube. Hello! O nga, libre. Oo nga, libreng-libre. Oo. Kaya wala silang gagawin kundi Manood. Ayan. At kumain. Pengi naman ng pagkain. at syempre tatawag sila. Ano yung mga numero? Ay, ito na naman. Okay, sa mga gustong tumawag habang kumakain, Yan. ayan. Sa aming Globe numbers, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Pwede rin sa Facebook Messenger namin. Ayan. Hindi naman sila mabibilaukan pag hindi nila gusto yung sagot. Depende. It depends. It depends. Diba? Pero anyway, para sa pangkalahatan, alamin po natin ang ating mga karapatan. At syempre, sabi nga natin, disclaimer lang. Diba? Hindi lahat. Di lahat naman ng mga sinasagot namin ay akma sa lahat ng mga Yun. ng mga sitwasyon. Kasi yung mga nagte-text naman sa atin o yung mga nagsasabi, parang hindi naman natin alam lahat ng details ng kanilang problema. Dapat ba lahat mabusisi ng isang abogado? Ay, pagkaso muna, oo naman. Bakit? Oo naman. Kasi a lot can change with just one fact, A lot can change, oo. Tsaka, Pwede mabaliktad. pwede mabaliktad at saka rule rin yun parang kailangan matyaga kang magtanong, mag-research, hindi lang naman yun dahil sa, ang galing ng abogado, hindi lang yun dahil sa magaling kang sumigaw. Ay, hindi pataasan ng boses to, Hindi pataasan ng Okay. boses. Yan yung kailangan ikaw ay masinop, maalam. Hindi rin nakukuha sa palakihan ng mata to, Hindi. Hindi rin. So, kailangan talagang magre-research din ng abogado. Magre-research. Yun ang isa sa mga, pag ikaw batang abogado, ganun yun. Tanong ko, kailangan ba truthful sa'yo yung iyong kliyente? Dapat. Paano kung parang ayaw niya magsabi dahil baka ma-in trouble siya? Well, ako, lagi kong sinasabi na, sabihin mo na sa akin ngayon ng lahat, kahit na tingin mo ay, Maaalanganin ka. maaalanganin ka. Kasi ayokong tayo naman na maaalanganin. Kung yan yung tinatago mo, ay biglang lumabas habang tayo naglilitis. Ayun, mabubulaga ka. Ayokong nagugulat, ayokong napapahiya. Ayun. Nako, kailangan pala maging very truthful Yes. tayo no matter what. Oo, kasi nasa abogado ka na, mahihiya ka pa ba, di ba? At saka binayaran mo na yan. Okay na Oo. yan. Paano kung hindi binayaran? Hindi, actually, that's a good question, okay? Even a pro bono lawyer owes the utmost duty to keep all information in strictest confidence. Lawyer-client privilege. And it doesn't matter if there is no payment. Actually, we're required nga to have bono work, di ba? Bono means walang bayad Bayad. po. Oo, libre po. We're required sa IBP ngayon, 'di ba? To be able to maintain our our ability to practice. Yeah. We're required to have, I think I don't know kung na-finalize, I think 80 hours. Okay. Mali ba ako ang prosecution ay one-sided? Actually, mali! Oo, kasi nga naman, 'di ba, trabaho ng we are lalo na pagkaso, Para at least malinaw. Para Kaya nga malinaw. may prosecutor at merong defense. Ang prosecutor ay abogado. Oo, ng ng- isang side. Oo, ng kabilang panig. Natural, papanigan niya yun no matter what. No matter what. Oo. In defense, papanigan din niya yun. No matter what. Oo. Kaya hindi nag-aaway ang mga abogado usually, Kasi ganun talaga ang trabaho, 'di ba? Yung kahit na kontrahin ka every step of the way. Ano ba yung sabihan? Walang personalan. Yan, Trabaho lang. Trabaho totoo lang yan, Kala nyo po, sila ay bawal kang maging abogado kung pikon ka. Very true. At Yes. saka alam mo dapat nga opposing.
Meaning, kaya nga opposing counsel. Kasi talagang hindi kayo magkakasundo. Kasi opposition eh. But to have two opposing sides, ang kagandahan, alam mo ba, it's designed that way? It's designed that way because to have two opposing sides is the best way to get to the truth. Yan. Because yun naman pala. one will say the other and the other will say the other thing, and sa pagtatalo ng ganon, Nakikita yung buong katotohanan. yung katotohanan ay Mananaig. ang mas lilitaw. Yan. Okay. Kasi kung nagkakasundo sila, edi magkokonsyaba na lang yan, ito na lang ang katotohanan na Ayan, lalabas natin. tama. Oo. Tama nga naman. Anyway, eto na ha. Ready ka na ba? Ready? Eto, hindi ko alam kung prosecution or defense. One-sided ba siya? Anyway, Oo. from Cavite City siya si Jerome, 34 years old. Ang tanong niya, plano po naming magpakabit ng internet sa bahay, ngunit ang tanging available lamang na provider ay isang internet provider lamang. Dahil wala na daw na slots ang iba. Kailangan lang po na dumaan ang linya sa katabing subdivision bago makarating sa aming bahay. Ngunit tumututol po yung HOA or yung Homeowners Association dahil matagal na raw ipinagbabawal ang naturang provider dahil sa dati nilang alitan. Handa naman po kaming sumunod sa requirements o magbayad ng anumang makatwirang fee kung kinakailangan. Maari po bang legal na harangin ng HOA ang installation of internet service sa ganitong sitwasyon? Alam mo, napakagandang tanong. Ayo. Ang sagot ko Very, dyan- very nice. Okay. Una, can a HOA prevent installation? Una muna, kunyari, sa village yan, di ba? Alam na to, isa. Actually, sa amin nga, isa lang eh. Kasi Oo. I can relate to this. Only one internet. Sa akin, saan ako nakatira. Bakit? Kasi, Like yung ayoko ng pangalanan yung iba, no? Pero siya lang yung merong service nun eh. o baka yung linya na yon, Wala pa silang wala pa nakakabit. yung iba. Wala pa yung Sa kanya lang, namomonopolize pala nila Actually, yun. actually, dapat nga hindi. Kasi di ba merong ruling na sharing dapat sila nung mga... Iba-ibang Oo, network. pero- Ang tanong ko, internet ba is a utility? Yes. So, ibig sabihin, utility. So, ibig sabihin, Oh, that's why medyo, that's a ano, good question. That's a good point because under the law ngayon, I think sa HLURB rules ngayon, and I'm pretty sure a homeowners association cannot prevent the entrance of utilities for their home for their kahit nadadaanan sila at ayaw niya. Oo. Kasi like utility tubig, Oo. 'di ba? Utility tubig, utility kuryente. Oo. 'Di ba? Pagbabawalan mo bang pumasok ang kuryente at tubig sa village mo? Kung Ngayon, necessity na ang ang yes, so internet. recently, and I'm pretty sure of it, there is a memorandum or a rule in HLRB that the internet providers are considered utilities which the homeowners associations cannot legally prevent from entering. What they can regulate is yung aesthetics. Meaning, dapat lang, pwede lang sabihin na, hindi pwedeng bawal, pero pwede lang sabihin na, dapat hindi masukal yung mga cables nyo, dapat dito dumaan, dapat hindi pumangit. Yun pwede. Pero yung the actual entry, they cannot prevent. Now, ang problema ni Jerome is that hindi naman, kabilang village siya eh. Magkahiwalay sila eh. So, hindi niya, Homeowners Association, ng ibang village na hindi siya ang residente. Wala namang ibang daan. Actually, yun nga. Actually, ang galing mo talaga, Mare. Kasi, Ano ibang daan? okay, kung walang ibang daan, wala na ibang pwedeng pagdaanan yun, there's such a thing as easement for right of way. So, pwede mong ipaglaban na since wala na ibang dadaanan yan, at yung ang pagdadaanan na lang ay yung village nyo, hindi nyo pwedeng pagbawalan yan. Pero kung convenience lang. Example, mas malapit. Kasi mas malapit to. Yung cable Ay, niya, mas mura. kung Example lang. hindi, kailangan Hindi. there is no other way. Dapat no other way. Ngayon, kung ayaw pumayag nitong HOA na ito, saan siya magre-reklamo? Pwede siya magreklamo sa HLUR. Sa hindi pala HLURB, sa DSUD. Disud. Sa DSUD. Ayan. Sa HLURB, DSUD na nga pala. Disud ba yan or yung HSAC? Anong difference nung house, ano nga ba yun? Nakakalimutan ko na. Tingnan mo nga, HSAC. But kasi homeowners associations are now under the jurisdiction also of DSUD. Actually. Okay. Oo.
Ano yung HSAC? Human Settlement Adjudication. HSAC is under the SUD. It is their adjudication arm. Okay. So, okay. So, pwedeng si DSUD ang magsabi, handlein nyo na yan. Yes. O, kunyari, kung nagreklamo ka sa DSUD, Ah. ibabato nila yan sa HSAC nila. Kasi it's under okay. them. Kasi may commissioner din dyan eh. Yes, oo. But Iba ang commissioner nila eh. The HSAC is actually attached to the DSUD. It's attached agency. Parang ganon. Oh, Kasi okay. parang sila yung nag-adjudicate kung talaga may kaso na. Okay, alright. Okay, napakagandang tanong Oo, yan. yeah. So Jerome, depende yan. So, di natin alam kung talagang wala ng ibang pagdadaanan yan. At actually, sabi mong, siguro i-qualify ko, hindi dahil sa wala ng iba, pero wala ng most, kunyari ko ang pagdadaanan ni kunyari, ang iikutan ay sobrang namang OA na. Dadaan mo ng 3 bundok bago doon sa kabila. Or yung like 5 times as much cable that will be needed to reach you, you can argue that you can have the right of At way. saka it's quite petty to say, no? Although I understand yun sa mga kuwa, siguro minsan hindi sila pinagbigyan or whatever, kaya binan nila yung Naku, alam mo, I internet feel that, provider. you know why? Kasi yung aking telepono. Oo. Okay, dalawa lang naman na, tatlo na ata. Tatlo na Oo, ngayon, di ba? ngayon, oo. Yung linya ko, yung aking telecom provider, napakahina ng signal. Totoo. Napakahina ng signal sa aming bahay. Lagi ko tatanong, bakit ganon? Apparently, nung tinanong ko, dahil ayaw sinampayagan ng homeowners association na magtayo nung parang tower nila o yung Ganon. Adi sana sabihin mo, alangan naman laging nakatayos-tayo yung kamay ko diba? para makakuha ko ng signal. Buti na lang ngayon usong internet ngayon, di ba? Parang madalang na naman tayo. Really? Ang hina. Talaga. Ay, meron isang napakalaking subdivision dito. At napakagandang subdivision. At napakamahal na subdivision. Ayun, isa yun. Kapitbahay ko yun. Kapitbahay mo ba yun? Yun ang ayaw magbigay ng OMG! Sila ang may kasalanan kung bakit wala wala akong signal sa bahay. Pwes! Oo nga. May radiation daw Oo sila. nga, maybe. Ba't di ba talaga sila mamamatay? Oo. Mamamatay din naman, di ba? Pare-parehas ang mamamatay eh. Oo naman. Easy. Okay, Easy. sorry. Easy. Sige. Okay, sige. Uy, ang ganda ng pangalan ng ating caller. April. April, May, June, July. Hi, April. Hi, April. Hi po. July na tayo ngayon, April. Okay. Nang Parañaques, Kailan Seri. ang birthday mo, April? Natural, April. July. April. Ano mo ba gusto lang nila ng parents na April? Okay. Oh, April, anong tanong? Wait lang po, may kukunin lang po ako. Hay, nako, sandali Ay, lang nako. po. Hindi namin maintindihan. Parang may echo. Naintindihan ko yung Hello po. Nasa CR ka ba? speaker. Wala po. Para may Okay. echo. May echo kasi. Hindi Wag mong Hindi ilagay po ako sa speaker. naka-speaker. Hindi rin daw siya naka-speaker. Pero sige, ganyan. Okay naman yan. Naintindihan kita Sabagay, ngayon. naririnig naman. Sige, go. Sige, anong problema, April? Ganito po kasi yun. Ayan. Meron po kasi akong Ayan, ano ba? Nawala nga echo, pero nawala naman si April. Hello po. Ayan. Okay, go. Sige. Opo. Hello, ganito po kasi yun, ma. Meron po kasi itong case. Meron po kasi nagreklamo sa akin Mm. na pinagkakautangan ko. Okay. Ngayon po, ang halaga po kasi ng sinisingin nila sa akin ay 150. Saan ka hindi naman po kinasuhan, April? Small claims? Doon po niya pinapadala doon niya po tinutukoy kasi nanggaling na po kami sa barangay. Ayaw niya po makipag-settle. Okay. Nag-offer po kasi ako 5,000 per month. Pero kasi hindi naman po talaga 150 yung utang ko. Pinalaki niya lang kasama yung interest. Tapos yung bahay ko, nasangla ko sa kanya ng 20,000. Tapos ang gusto niyang mangyari, yung 150,000, ipasok ko sa Teka muna. Yung 150,000, ano po? Yung gusto niya, yung 150,000. pasok doon yung sangla sa bahay na 50,000. Tama ba? Isasama yun? Pero Wait lang ha. Wait lang. Ulitin natin. Yung 150,000, anong sumunod? yun po yung inani niya po. Pinapaklaim niya na utang ko sa kanya. Magkano ba talaga utang mo?
Yung Ang principal. utang ko po kasi sa kanya, pagkakasangla ko po ng bahay sa kanya, 30,000. Ah, Tapos okay. po, uupahan ko po yun monthly ng 1,500. Tapos bukod po doon, ayun po, may kasulatan kami doon sa 30,000. Tapos bukod po doon, meron po akong mga utang-utang sa kanya na pinaabot na po ng 80,000 kasama interest. Tapos Okay. ang ginawa niya po, isang beses, tumawag siya sa akin, i-offer niya na isarado na raw po ng 150. Tapos hulugan ko na lang daw po ng 3,000 kada sahod. Okay. Kung Pumayag ano ka daw doon? po yung, opo, pumayag po ako kung ano po yung nakakagaan po. Kasi po, binigyan niya ako ng pabor, kaya po tinanggap ko na rin po yung So, gano'n na sige. So, magbabayad nag-iba ako. ngayon so, kumbaga, yung unang utang mo, yung mga, at saka yung mga sumunod na, Pinagsama-samang so, 150. ang tawag doon, novation. Opo. O, tapos So, 3,000 per month. Ilang so, taon mo hulugan? ito nga, Hindi po siya per month, per sahod po. Bali, nagiging 6,000 po siya per 6,000. month. okay, 6,000. Opo. Pumayag ka doon, may Tapos, kasulatan kayo doon. wala po kaming kasulatan doon, verbal lang po yung sinabi niya po. na Pero, sa okay, akin. kahit na verbal, sinunod mo yon, nagbabayad ka ng Opo, 6,000 meron kada po buwan. akong- So, it's ang tawag dyan, partially executed. So, okay lang yon. Okay, so, Opo. okay. Meron po akong mga transaction po, bank transaction. At saka Nag-present yung po ako sa napagkasunduan kanya. niya, kahit verbal, wala kayong mga, kahit text message man lang na, Ganun na ganun- binabayad mo. na ganun na binabayad mo, na sinabi niya, sige, 150 ka na lang, tapos yun, ganun. Wala po. Sige. Pero, Wala po. okay. Tawag lang po. Okay, pero, you Tapos have been ngayon po, paying 6,000 a month for how many months? Bali, nag-start po yun ng May. Month of Okay, May. mga 3 buwan pa lang. Tapos nag-start po ako May. Pagdating po ng June, May, month of May. Tapos pagdating ng June po, ng parang nakiusap po ako na hindi ako makakabayad kasi nga po pasukan. Okay. Meron pong, hindi po ako makakahulog. Pero nag-message po ako sa kanya bago dumating yung araw ng sahod. Tapos nagulat po ako, pagdating ng June 27, may text na sa akin yung asawa niya na, dinimanda niya na raw po ako sa barangay. Tapos wag ko daw i-ignore kasi ipapadampot niya na lang daw po ako bigla. Ay? Sige. Opo. May text po siya na ganun sa akin. Tapos naka-screenshot po yun sa akin. Tapos ngayon po, ang ginawa ko, inatinan ko po yung sa June 27. Hanggang sa nakatatlong hearing na po kami kanina. Bakit naman kasi bigla na lang naisip na ayaw na nilang magpabayad sa'yo? Nagtataka ako doon. Gusto daw, yung asawa, hindi po kasi talaga, yung lalaki po kasi ang kausap ko doon. Ngayon, kasi katrabaho ko po yun dati. Ngayon po, kaya po niya ako binibigyan ng pabor kasi natutulungan ko po silang makasingil ng utang dahil HR po ako doon sa company na pinapasukan namin. Okay. So, ang ayaw na ngayon na ituloy yung agreement nyo ay yung asawa niyang babae. Apo, yung babae po. Siya po yung Okay. nagpupush na idemanda ako. Tapos ngayon po, gusto niya na makuha sa akin. Sabi ko nga po sa kanya, ba't mo naman ako idedemanda? Nagbabayad naman po ako sa inyo. Nakiusap lang ako last time kasi nga po, kailangan ko nang bumili ng gamit ng mga estudyante. Pero hindi naman po ako tumatakbo sa obligasyon ko. So, Kasi in hindi short, na siya hindi kayo nagre-responde. nagkasundo, Mare, sa barangay. So, nag-file na siya ng Yes. certificate to Opo, file humingi- action. Yes, humingi po siya ng CFA. Okay. Okay. Tapos, Opo. Tapos, kanina po, nabigyan na po sila ng certificate of file action. Sa usually, alam mo kung saan yan pupunta sa small claims. Kasi ang small claims, kasi ang nangyari, kahit nasabihin mo may nasanla ka, ganyan, dahil nung pumayag kayo na 150,000 na lang, novation yun, naging money claim na lang siya for 150,000. pero anong ipoprove nung tao na may utang siya? Wala naman silang kasulatan. Exactly, yun na nga. So, Wala po. Ayun kaya na po. nga. Alam mo, okay, April, hayaan mo silang mag-file sa small claims at sagutin mo sila na gano'n. Kasi usually pag sa small claims, masisettle Opo. rin yung payment scheme nyo eh. Masisettle na rin yung at least nalalagay sa kasulatan na ito ang utang mo, ito yung magiging monthly mo, o kung ano man. Kasi hindi hindi namin sinasabi mong mabayaran yung utang, di ba? Sinasabi lang namin na Opo. mali rin naman yung ginawa niya na nananakot. Kasi unang-una April, walang nakukulong dahil sa utang. Opo. Under the Constitution, nakalagay mismo yon. There can be no imprisonment for debt, Okay. pure debt.
'Diba? So, there is no crime if hindi ka nakakapagbayad ng utang, walang kulong doon. So, wag kang matatakot dun yung sinasabi niyang papadampot ka, walang pulis, Oo. walang pulis At na saka 150,000. oo, ano lang yun, nananakot lang yun. Pero kailangan mo rin magbayad kasi may sheriff din dyan, ah. May sheriff din diyan, pero ang Oo. ang kaya lang niyang gawin is kung ikaw ay may trabaho, kung makakuha siya ng judgment in his favor, Oo. puwedeng i-garnish ang yung sweldo. Oo, o kaya yung mga gamit mo sa bahay. Puwedeng mga gano'n. ganon. Pero yung kung dampot, kulong, hindi Wala, mangyayari yun, oo. April. Pero siguro, maganda na okay. rin yung gano'n na mag-usap sila doon sa Mag-usap small na kayo sa claims. small claims. Huwag ka matakot doon sa Okay lang yun. okay lang yun. Sabi mo, nagbabayad Okay. naman po Actually ako nga, eh. it's silver lining at least, 'di ba, yung medyo malabo usapan nyo, walang kasulatan, at least pagdating sa small claims, malilinaw. Oh, at saka hindi lang yon, baka nga mapababa pa ng husgado pag mama. nakita niya. Magkano ba utang talaga sa'yo nito? At tandaan mo, April, naman po ang isang ang sulat doon. wala na tayong usury law about interest, but no one can charge interest unless it is agreed upon by the parties. Since wala naman kayong kasulatan, di wag ka na lang mag-agree dun sa interest. Oh, pwedeng ganon. Pwedeng Eh, ganon. I mean, tayo lahat, ako lang maging makatao tayo sa lahat ng bagay. Kumbaga, kung nangutang ka, dapat talagang isole. Oh. Pero hindi rin naman pwede Apo. yung Oo, yung- doble-doble naman yung hindi ka natapos-tapos sa kakautang ka kabayan. So, it's a good thing na rin yan na Tama. yung parang I don't like having court cases True. for small amounts, but sa ganitong sitwasyon baka makabuti pa sa yan, April eh. Okay. Kuha mo, April. Yes. Opo. Okay, Ma'am, good luck, may ha? question lang po. Sige. Question lang po. Kasi po kanina, after po ng hearing namin, bumalik na naman po sa barangay. Meron po silang pinapapirmahan na acknowledgement letter na may utang ako sa kanilang 141,000. Tapos dinidemand, parang demand letter siya, tapos dinidemand nila ako na within 3 days kailangan kong mabayaran. Wala ka naman. Hindi ko po ni-receive. Oo. So, tama yon kasi hindi ka naman pwedeng puwersahin At saka hindi, wala nga silang kasulatan to begin with. Actually, eh. kaya nga nila ginagawa yung Para para magkaroon ng ebidensya, Correct, kumbaga, correct, ebidensya. correct. Oo. Huwag ka nang, meron na silang CFA, doon na lang kayo magharap. Sabihin mo, sige ho, Wag na meron lang. na naman ho kayong certificate to file action. Sasagutin ko na lang ho dun sa may husgado. Ganon. Ganun na lang, April. Okay. Ganon. Huwag ka na lang pumirma. Huwag ka nang pumirma. Ng Kasi, kahit ano. kung 141, since May na pala siya nagbabayad, dapat, kung principal lang yun, dapat At saka basta, sabi ni attorney, i-collate mo lahat ng mga ebidensya na nagbayad ka. na. Okay? Okay. Meron po akong tanong, isa lang po. Sige. Okay na po ba? Sige. Sorry na po. Isamantalay ko na po yung pagkakataon. O, pagsamantalahan mo siya. Ano po, ganito po kasi yung attorney. Parang inaano niya kasi napasok daw ang kaso sa estafa. Gawa ng, yung bahay po kasi ay rights lang po siya. Tapos po, kumuha siya ng kopya sa homeowners na yung bahay po nakapangalan sa tito ko. Pero alam mo kasi, April, pag ganyan, okay, nung una, 30, di ba? Tapos nun merong ang tawag dito, sa bahay nga niya, di ba? Oo. Pero eventually, di ba, parang sinawalang bahala na yun at sinabi, sige, 150 na lang. Opo, Di ba? opo. That is called novation eh. So, kumbaga, pag nag-novation na yan, yung sinasabi niyang estafa na yan, novation actually, nawawala yung yun. estafa. In short, nung sinabi mo na, pinautang mo ako dati, alam mo naman yan. Tapos kaya nga pinautang mo ko ng 30, kaya nga pinagsama-sama mo hanggang 150 Yung pagkasama ng 150 Ganon. is now no longer part of yung sa sanla eh. Oo. Paano? Ang takot niya kasi, baka maanohan siya ng estafa dahil, kumbaga, sinasabi niya na hindi naman pala sa kanya, tapos isinanla niya. Ibe, rights sa kanya. Opo. Rights niya. Bakit naman Hindi, ang rights nandoon sa tsuhin niya. Opo. Sa tsuhin mo ba, tama? Opo. Oo. Hindi, pero kaya nga niya ginawa 150, I'm sure napacheck niya na yun, nalaman niyang hindi sa'yo, at ginawa niyang 150,000 na pure pera na lang, di ba, ang utang mo sa kanya. Opo. Parang So ganun that's po yung novation. sa Actually, in estafa, doon na nananegate eh. Kaya kung ako, like kung sinasabi, sa mga may taong gano'n na yung on the other side, kung ako yung abogado nung kabila, hindi ako pumapayag na huwag kayong pumayag na magno-novation kasi pag pumayag kayo na iba na yung arrangement, yung kwento, wala na kayong kasong estafa eh. Okay. So, ibig sabihin, Ayun nga po.
ang sabihin mo sa kanya, hindi, wala na ho kaming usapan tungkol dun sa bahay. Ang usapan namin, pera na lang na parang inutang ko sa kanya. Yung 100, buong Yun, 150,000. kaya nga, Kaya ano, naging 6,000 naman. yes. Kasi parang walang bahala na namin yung doon sa Wala na rights. yun eh, Wala hindi na na, yun. hindi na Oo, yun eh, renovation. oo. Pag nakita yun ng Pero ang judge, baliktad po kasi yung ginawa niya, ma'am. Ang ginawa niya po, pinasok niya po din sa pagkakasangla ng bahay lahat. ay, wala naman kayong Parang kasulatan about wala naman kayong kasulatan about the bahay, di ba? Yung po 30 lang po, pero wala po Pero yung wala na nga, 150, wala pero pong nauna ganon. yun, di ba? Nauna nga yun. Tapos after no, nung medyo nade-delay ka dun sa 30, sa 1.5 na parang umuupa ka, Opo, ginawa na lang opo. nilang parang puro pera na lang, di ba? Oh, basta may utang ka na lang sa amin ng 150, sarado. Opo, O, yun na yun. ganun Yun na ibig nga ko po. sabihin na pag naging ganun na yun, nawawala ang staff eh. Kasi they have converted the payment to something that's just pure money eh. Hindi na about hindi siya nakakolateral, wala na, hindi na. Oh, tapos na. Tapos Okay. na. Opo, parang ganun nga rin po yung nasa demand letter po. Oo, yun. Wala Oo, na sige. pong nakalagay na estafa or ano. Oh, wala Parang na yun. Wala plain na. Wala lang na, po. wala na. Claim na lang yun. Oh, Okay. sige po. Charlie, sa'yo, Opo. minsan dalawang questions na. Okay, sige. Thank you so much ha. Thank you. Yeah. Good luck Thank you sa'yo. po. Thank Okay. you po. Maraming Okay salamat. Okay. Nako, ang dami nating mga natutunan ngayong araw na ito pagdating sa utang. Oo nga, kasi usually napatagal tayo kay April, pero sige, Oo. madami na naman tayong nasagot na. Oh, pero hindi I'm sure maraming natutunan ng viewers natin dahil sa utang. Sa utang, oo, sa utang. Puro utang. Utang Utang na loob. Well, anyway, okay. Kindly explain na minsan dalawang questions lang itatanong. Oo nga. Pasensya na ho kayo dahil Oo. dun sa ating mga texters, minsan masyadong eager lang ang ating Oo mga nga. caller. Mukhang talaga nangangailangan Nangangailangan ng si tulong. April ng tulong. Eh. Yeah. So, next time, makakasagot kami ng mas marami sa text. Yes. O eto na lang ha. Kung kayo po may mga katanungan, do not forget to ask and text us para lahat hayaan nyo at masasagot din natin yan. Oo naman. Diba? Madadawit rin natin yan. One way or another. Alright. At ako po ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At syempre, hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Babe Mac Castro. At ako nyo, Abogada de Campanilla, si Attorney PG. Hanggang sa muli. Bye!